Okay po, magandang araw po ng Panginoon ngayon, Sunday, March 8, 2026. Ngayon po nandito kami sa Parkstone Estates. Ito po ang gawain natin dito sa Parkstone Estates. Ito po mga brother, ito po ang bahay ko. Ay at the same time, brother, pangalan po ni Tatay Jimmy, Tatay June. Ito po mismong bahay kong ito ay binuksan ko para maging opisina ng pastor. Ang tawag saan, bishop, no? Binuksan ko to bilang office of the bishop nga na maaari pong pumunta sa akin yung regarding sa church natin na kung ano mang kailangan sa church, ito po ay open. Kung nandito po ako, siyempre, kung may tao. Then, at the same time, wala pa naman tayong kapilya. Gagawin na muna natin itong tausan ng ating panalangin at pagkakatipon-tipon. Okay. Pero kung magkataon na biyayaan tayo ng Panginoon, bigyan naman ng Diyos lahat ng bagay, why not? Yung itong katabi natin dito, yung bakante, gawin natin itong parang dedication na natin sa Diyos. Kapraso lang naman yan. Ibigay na natin sa Panginoon. Gagawin natin chapel, di ba? O kaya naman, kung gusto naman, ang setup naman natin, Bible study style, bahay-bahay. Kung saan may bahay na open, doon tayo kasi nga, kagaya na sabi ko kanina, nung unang panahon naman, hindi lang naman tuwing Sunday, ang pagkakita-kita ng mga Christian. Tuwing may pagkakataon sila, libre sila, para magkakaibigan. O, kamusta na? Inom tayo. Hindi inom. Inom na pagkain talaga, ano? Nagkakamustahan. Kamusta na buhay natin? O, pare. Sa atin naman, kapatid. Kamusta na buhay natin? O, minsan, magkasama tayo kung yung nagtatrabaho si tatay. Pag mga brothers tayo, pwede natin tulungan. Kung marunong din tayo sa panday. Di ba? Tulungan, ganun ang brotherhood. Yan, nakita si tatay na nagagawa ng bakod-bakod dyan. At ikaw naman ay marunong ka rin. Yung pinaka-fellowship niya na yun, tulungan kita dyan. O, pare, sa susunod naman, ito naman ang gumagawa sa bintana niya, halimbawa, tutulungan ka naman ni tatay. O, ay parang kagaya kanina, nakita ni tatay yung chapel na to, yung bahay ko na ito na di marumi, nakita ko, natutuwa naman ako, nagbo-volunteer, sabi ko, naglilinis-linis siya. Sabi ko, ganyan ang gusto ko na merong pagkukusa na Yan kasi ang pagkatindi ko. Lahat kayo sa yung may tinatawag na pagkabinibulin sa bawat isa. Yan. Ang laman sa binibulin. Yan po kasi uri na rin ng ministeryo. Kung anong, hindi lang kagaya ko marunong magsalita, hindi lang naman ganun yun. Kung anong may offer mo sa kapatiran, halimbawa may financial, halimbawa nagkasakit, tutulungan natin. Kaya may offering. Dito, tawag nating offering, yan. Pagbibigayan. Sinong volunteer lang naman. Kasi ang gusto ng Diyos ay with a cheerful giver. Volunteer po tayo. Ngayon, yung may ipong sa lipi dyan, pupunta naman yan sa inyo rin. Pagtulong, di ba? Kung sinong, yung mga lang, pinagkaiba sa mga co-op, yung mga yan, yung mga paluwagan ng iba. Pero yun ang paluwagan may ine-expect ka eh. Dito wala kang ine-expect, kundi ang Diyos ang magbaha. Bigay din ng Diyos, binigyan ka ng pagpapala ng Diyos, ibinalik mo lang sa Kanya. Ngayon, yung pagpapala namang yan, dahil pagkatiwala din tayo ng Diyos, tutulong din natin yung nalilikom na yan. Yun depende sa puso natin. Kung hindi naman yan nakasapat, hindi siyempre may sarili tayong puso na magtulong na Ganun lang po yung niyan. Dito ang nagiging buhok o samahan din ang sinatawag na binibulin. Walang pinagkaiba sa iba yung mga fraternity, mga grupo. Di ba sila nangongoleksyon din ng Pero kinaibahan nito talaga sa Diyos to. Sa Panginoon talaga itong ginagawa natin. Kung naghahanap tayo, Tatay June, Tatay Jimmy ng kapatiran, ay walang pinakamasarap na kapatiran kundi yung magsama-sama dito sa Panginoon. Di ba yung iba nasali pa nga ng anumang grupo dyan, di ba? Walang makita yung mga grupong yun, pero kung sila ito gumagawa ng tama, mabuti, walang problema.
Pero kung nalalamang na sila ng kapwa at talagang ginagamit ng grupo para makatapak ng kahit na sino man, tandaan nyo, ibang grupong Kristiyano sa atin, wala tayong hinihintay na kapalit sa pagtulong. At saka dito, talagang si Kristo lang ang tinataas. Hindi ko tinataas sarili ko. Ako manggagawa lang. Tawag ko sa sarili ko ministro, manggagawa ko sa Tagalog, manggagawa. Hindi mo para ipagmamalaki na ako ay ano. Kumbaga lahat tayo may parte sa gawain. Kaya gusto natin, ito ang Panginoon doon tayo. Kala nyo ba? Ito ang Panginoon doon. Gaya ito, for the sake of malaman lang ng tao. Sa pulis maraming ginagawang tulong. Sa pulis ha? Marami kami ginagawang tulong. Minsan, yung ibang mga commanders namin gusto nila, ganyan. Ganyan. Pero talaga yung tunay na pulis na ganyan, hindi na para magano. Para tusan. Hindi na para ipagmalaki. Katulad ito, may nagtutugtog ngayon. Di ba? Sakto naman may anong tawag dyan? Di ba, base spirit ko ng, sa pangalan ni Jesus, sinasawa tao ito. Itong nagugulo dito. I mean, magugulo yan eh. Gawa ng kaaway yan eh. Di ba? Kasi niya patay. Wala naman kanina yan eh. Kaya di ba may ganyan? Ngayon doon, tumugtog na. Parang kanya. Aking kakausapin nga. Tatay! Kayo po ba dito? Ma'am? Pwede po pahinaan konti. Meron na kaming gawain. Sige po. Dito na po kayo. Isang oras lang naman po. Isang oras lang. Hindi hinaan lang po ha. Thank you po. Maaari po, matis po kayo dito. Dito po. Ayan, napakiusapan naman natin. Ayan, diba, nakukuha naman sa pakiusapan eh. Ano sa ilaw? Sige po, pasensya na po kayo. Ayan, nangyayari po yan. Tuwing may gawain na lang ang Panginoon, merong distraction. May ginagamit ng kaaway na parang hadlang. Papapansin ko yan, kahit sa lugar ako. Biglang may manok, Ay, mga bata! Nak! Dito lang kayo! Dito lang kayo, Lili. Baka pagpagka kayo dyan. Dito kayo. Ay, ano? Dito kayo. Matigas yung ulo nyo, hindi ko na kayo papupuntahin. Dito nga lang. Dito lang upo. Yung kalaro nyo, dito lang din. Kasi, gumasabi, big kami sa sakyan. At tayo magsisimula sa gawain ng Panginoon ngayong umaga po. Tayo po siguro, wala tayong handang awit, Pero, siguro tayo ng alam natin kanta na nasa Panginoon. Tayo naman tayo din ng pamilya ng Katoliko, alam ko rin po yung tradisyong Katoliko. Pero nanalo kasi natin yung pagsasabuhay ng reliyon, yung talagang hindi pa nananampalataya at relasyon sa Panginoon. Tayo po yung umawit ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagtawarin niyo kami sa aming mga sala gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadyan mo kami sa lahat ng masama. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan
ngayon at magpakailan paman. Ngayon at magpakailan paman. Purihin ang Panginoon sa umalang ito. Sa pangawit pa po. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y naging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos sa Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Amen. Walang hanggang na pagpapuri namin, pagpapasalamat sa inyo, Panginoon Diyos. Tayo po ay manalangin sa pagsimulang gawain. Dakilang Ama, Panginoong Hesukristo, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, kami po ay lumalapit sa inyo, magpapapagod ng puso, at humihiling ng kalinisan sa aming mga buti. Unang-una po, ang nagpapalayo sa inyo sa amin ay ang aming mga nagagawang pagkakasala, ang aming mga nagagawang pagkukulang. O Ama, sa ngalan ng inyong anak na si Kristo, sa ngalan ng sa inyong anak, naway mapawi ang aming mga kasalanan sa pamamagitan ng handog na hinahin niya sa amin. Kami po'y nagpapalinis sa pamamagitan ng dugong natigis sa krus ng Kalbaryo. Kami po'y patawarin niyo sa aming mga kasalanan at hugasan ng inyong banal na dugo. Idinadalangin po namin, Ama, sa inyo ang aming mga mahal sa buhay na hindi namin kapiling. Nawa kayo po lumingap sa kanila at mabuksan po ang kanilang kaisipan sa gawain ito na pagsama-sama upang alalahanin at gunatain ang inyong kadakilaan. Ama, hinihiling po namin sa bawat isa namin na mananampalataya sa lugar ng Firestone, ang Tatay Jimmy, hindi po Tatay John, hindi po ang ibang hindi po nakadalo sa gawain ito, na kami po ay inyong samahan, kami po ay inyong bigyan ng pagpapala sa lugar na to. Tulungan niyo po ang mga hanap buhay po namin, Tatay Jimmy, Tatay John, hindi po mga anak po namin. Tulungan niyo sila na magkaroon po ng kalakasan, ilayo sa kapahamakan. Tulungan niyo po kami na manatili sa pagkakatipong ito. Mapasensya na po kayo sa amin dahil ako bumisi sa aking trabaho, hindi ko nagagampanan ito. Subalit Ama, sinisikap ko naman po sa aking buong puso na magampanan ko ang gawain pastol sa kanila. Tulungan niyo rin po ang mga miyembro na sila po ay manatiling tapat sa paglilingkuran. Ito po ang binibigay namin panalangin pagsamo sa inyo sa tanging ngalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, tayo po magsisimula sa gawain ng Panginoon. Ang una po ay ang pagbabahagi o tinatawag nating sermon. Sa ibang panahon, sa ibang pagkakataon, dapat po ito meron pa tayo. Bible study sa umpisa, dahil nagsimula pa naman ang gawain nito. Ginagawa ko sermon na lang agad. Dapat yan Bible study, dahil sermon, yung mga ordinansa po natin na ginagampanan. Tayo po ay magbabahagi ng salita ng Panginoon. Talagang tatay ko na kayo kasi mga edad ng papa ko eh. Kaidaran niyo humalas eh. Senior na. Ito na pala yung daday. Mas matanda po kayo, mga nasa 60 pa lang ho. Pero kayo, mas... Ako 62, ano? 66 na. Kayo po kasi nasa ano na talaga eh. Kumbaga pinagpala na rin kayo ng Lord kasi alam niyo po ba ang edad natin talaga ngayon? Nasa 60 o 70 na lang. Kasi
nasa huling panahon na kasi tayo, noong unang panahon mas mahaba po ang edad ng tao. Yung life expectancy po natin, kapag lumagpas ka ng 60 ngayon, 80, ay ano ka na, bonus na yon. Oo naman, pero malakas pa ako. Mm. Kainitan pa ako sa rasyon eh. Dahil nga po sa ano natin, sa panahon, iba na kinakain ng tao, yung pamumuhay natin, alam niyo naman, yung dati mahirap ang buhay, pero ang ano naman nun ay healthy. Ngayon naman po, nagbabago ang panahon natin. Ipatatalakayin po natin ang... Kasi meron akong hinanda dito ng dalawang sermon tungkol sa pagiging alipin ng Panginoon. Una, pagiging alipin ng Panginoon. Yung isa naman ho ay patungkol sa parable of the sower. Siguro po ang aking tatalakayin po sa inyo ay ang tapat na alipin ng Panginoon. Alam mo natin yung alipin? Naunawa po natin kung sinabing alipin. Noong unang panahon po, pag sinabing alipin, sa mga kulturang Pilipino, kung alam naman natin yon, aliping sa bahay, aliping sa gigilid. Mga tagapaglingkod yon. Noong unang panahon kasi may kapangyarihan pa mga dato, mga sinaunang captain. Ngayon, tawag natin panahon yun. Hari yun eh. Ngayon, ang baba na lang katatanod, kapitan. Sa mga, bumaba yung mga level na mga yan. Pero sa mga, pumunta kayo sa mga hulusuloy, mga, galang na galang pa rin ho nila yan. Pero lumiit lang yung kanilang, lupain. Nung araw po kasi di ba, nung araw kasi, mura lang naman, okay naman, di naman na binibili lupa sa minamana mo lang. Wala namang halaga lupa nung araw eh. Lahat ang matanaw mo, akin yan. Babakura mo na lang. Tapos, marami pang mga tauhan mo, ang tao mo rin, mga kababaryo mo, mga kamag-anakan mo lang din. Kung bakit ka dato, ikaw yung ginagalang. Ikaw yung nirespeto bilang ikaw pinuno. Paano kayo tayo? Sabi ko ikaw pinuno dito tayo. Pinakamatan. Siguro nga makikinig sila dapat sa inyo. Kung may respeto ba ang henerasyon. Nga pagkakamali ng bago nating henerasyon, mga anak ko, dapat isang tingin lang. Bakit tatay? Tingin ka lang ng tatay mo ng araw eh. Ay, lako. Diba? Tatay ko ganun. Hindi mo makakausap yan eh. Sumastira. Stricto. Pag may tao, ginagano nga. Saka tatay, hindi niya pwedeng sabayan. Kapag diskusyon, hindi. Bastos kang anak ka, bastardo. Huwag ka na. oh. Tapos may Harapan. Labis yan. pag nakikipag-usap ka, doon ka lang. Huwag kang makikiusap sa pag-usapang matanda. Yan ang tunay na disiplina. Oh. Hindi pa napansin niya na wala na. Ay, sasagutin ka parang walang po. Walang po. Wala lang Yun ang napapansin ko, kasi nga nagbabago ang panahon. Nawawala na ho yung basic na pagkatakot sa Panginoon, unang-una. Sunod niya, pagkatakot sa magulang. Ngayon, parang binibaby natin masyado mga to. Yung Jollibee, pag hindi mo Jollibee. Nasamantalan tayo noon, di makatingin yan. Nakatingin lang ako ng birthday noon eh. Ngayon po, ano nga ba yung pagiging alipin? Kaninong alipin ba? Kasi sino bang hari ng mga hari? Na dapat natin kilalanin. Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, walang iba kundi si Jesucristo. Diba sabi sa ating pananampalataya, King of Kings, Lord of Lords. Diba? Sa Semana Santa, diba? Kinoronahan pa nga siya ng mga loko yung Romano eh. Ikaw ay hari ng mga Hudyo. Kailangan may korona ka. Loko yung mga sundalong hinagupit-hagupit na, nilagyan pa ng kailangan daw may corona. Ipinasok yung sa ulo yung tusok-tusok na matatulis. Hindi kawawa naman yung taong lalagyan nun. Sa Panginoong Jesucristo. Kung tayo nakakaramdam na tinaraydor tayo ng ating kapwa, winalalanghiya tayo ng tao, isipin na lang natin ang Panginoon. Mawala naman sa masamang ginawa sa mundo eh. Siya nagdusa para sa atin. Okay, basahin natin sa unang Korinto, kabanata 4, versikulo 10.
bagong bishop ko. Ganun ko kayo kamahal kay Kristo. Ito nyo, despite na ano, gusto ko talagang magkaroon ng gawa ng talaga dito. Pinupunta ko kayo kasi despite Kaya, sa walang Diyos. Dalag-dalag din tayo. kaya tayo, pagpalakasan, kahit wala ako dito, kayo, gusto ko sana kayo matutulong mag-aaral. Kahit kayo, mag-brotherhood nga eh. Tulungan niyo bawat isa dyan. At hindi mo lang mo kasi magpandag eh. Yung taga-aawag na pa ako, yun. Iba-iba tayo ng kakayanan, kayo, marunong ka tayo. Ako naman hindi, taga-magbigay lang ng bayan. Bayad sa mga gawa. Oh. Hindi ko na ano eh. Pero marunong din ho, kaya nga lang, hindi kagaya, hindi na talagang magaling na. Meron talaga ako dito in-expect na gagawin ko yan para magiging information ng bawat isa. Kaya simpleng upuan. Di ba? Maganda yun. May upuan ng mga miyembro. Oh. Yun o, bumubuka nga ng kaunti. 410. Basahin mo natin. Wala ba ito? Nandun sa inyo. 410. Kami mga, diba, basahin po natin ha. Ang sulat po nito ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Ang unang panahon. Kami mga hangal alang-alang kay Kristo. Kayo na may marunong dahil kay Kristo. Mahina kami, kayo na may malalakas. Hinahama kami, kayo na may pinarangalan. Nakita po natin, kung alam po natin yung buhay ni... Anong po rin ito? Kung alam po natin kung alam po natin yung buhay ni San Pablo bago siya tinawag ng Panginoon, ay ginagalang po siya. Pinuno po siya ng relong Judaismo at nagpapapatay siya ng mga Kristyano dahil sa pananampalataya ng Kristyano. Mayaman itong taon to. Naglihiyoso. Pero, iniwan niya yun nung tinawag siya ng Panginoon. Saulo, bakit mo ako inuusig? Sabi ng Panginoon Jesucristo. Sa Damasco, ama siya'y nangangabayo, nadapa siya sa liwanag. Hanggang nabulag ang mata niya. Dahil nabulag, sobrang liwanag eh. Sabi, nabulag ang mata. Sipin mo, mabulag ang mata mo, di ba? Parang nawala ng mundo eh. Nawala ka ng pag-asa eh. Kasi nabulag ang mata niya. Nagsalita ang Panginoon sa kanya, Saulo kasi pangalan niya eh. Bakit mo ako inuusig? Pinagpapatay niya kasi mga mananampalataya. Tayo, napang nanghahabol ng itak sa atin dito eh. Nahaya pa tayo. Siya yung pinuno, nagpapapatay sa mga Kristyano. Tinawag siya Panginoon. Basahin mo natin 19, basahin mo natin sinabi niya. Para ibang Pablo na to ha. Kami mga hangal. Alang-alang kay Kristo. Siyempre, kayo na may marunong dahil kay Kristo. May hina kami. Kayo na may malalakas. Hinahama kami. Kayo na may pinarangalan. Exchange of life. Kung siya yung dating gano'n, ngayon nagiging parang tao na siya, yung hamak. Nagpapakahirap siya, nagpapakahamak siya dahil kay Kristo. Ay, bigyan ko na kayo halimbawa, tingnan niyo na lang po ako halimbawa. Di ba yung ginagalang? Sabi ko, bilang alipin ni Kristo, kagaya mo si Kristo. Bilang isang hamak, naging kagaya din ako ng pangkaraniwang tao. Diyos na nga si Kristo eh. Naging tao pa. Ito kaiba ng mundo eh, ang tao gusto maging Diyos. Ang mga tao ngayon gusto maging Diyos. Tingalain sila, idolin sila. Ako sikat, ako artista, ako mayaman. Samantala nga Diyos, nagpakababa at tunay na lingkod ng Panginoon, hindi nababa niya sarili niya. At nasa ganun yung mga, kayo, yung mga miyembro ay may taas. Sabihin, parang kami mga taas, kasi kayo mga kailangan na katotohanan yun. Kung isa sa buhay nyo ngayon pananampalataya, may iiwas kayo sa gulo, sa problema. Kung susundin nyo lang yung aral ng Krisyanismo, iiwas kayo sa gulo, iiwas kayo sa ano. Magiging mahusay ng tao. Baka ngayon, yung dati kayo mahirap, yumaman pa kayo eh. Kasi prinsipyo ng langit, maano nyo eh. Yung pagiging good steward, mabuting katiwala. Di ba? Sabi dito, we are fools for Christ's sake, but ye are wise in Christ. We are weak, but ye are strong. Ye are honorable, but we are despised. Ang isang pastol pala, isang manggagawa pa ng Panginoon, ibinigay niya sa mga membro yung dapat tinatamasa niya. Alam mo, ang unang-una oras, panahon,
Isa kung meron siyang bigay ng pagkain, pwede naman. Kakainin niya na lang, ibibigay pa. Yun ang tunay na alipin. Tunay na sabi ng Panginoon, a servant leader. Ang sulat ni San Pablo sa Iglesia ng Corinto ay naglalayong ituwid ang mga maling pananaw ng pananampalataya tungkol sa paglilingkod sa Panginoon. Akala kasi na iba, paglilingkod sa Panginoon ako, pare, ako, di dapat galawin niya, di ako dapat kumilos. Di ba karaniwan, ganoon. Kasi ninyo, yung mga nakaupo sa reliyon, bawal pero sorry ha, hindi ako against sa pananampalataya natin talaga, pero meron ako nakita, pare, hindi ko sinisira ng Katoliko, pero meron din mga pastor na gano'n, ay ang nagalit kasi ang daldal-daldal ng isang nanay sa binyag. Ang ginawa ng pare, winisi ka ng holy water. Yung nanay, si nanay babae, hindi pa patalo babae. Kumuha ng bag, hinambalo si father. Ang ginawa naman ni father, ano mo parang bakla? Sinampal. Okay, nawala na rin sa sarili yung mga lingkod ng Panginoon yun. Ano ba ang lingkod bakit ko ba ikinuwento yun? Kasi minsan nalilimutan ng mga servant ng Panginoon, akala nila, pag servant leader ka, hindi ka pwedeng bastusin. Hindi ka pwedeng yurakan o isnabi ng tao. Aba, ang Panginoong Yesus, dinuraan, pinagsalitaan din ng masasama, inaalisan din ng tao. Ikaw pa kaya, na ginagaya mo lang ang Panginoon? Kaya ako nang naikwento sa inyo yun, kasi nga, yung palang may pagkakataon palang tingin ng isang tao sa kanyang sarili bilang isang father o isang pastor o isang pwede palang magkakamali din. Ba't mo ko binabastos? May tendency ka gumante. Kasi binastos ka ng pangkaraniwang lady sa atin, yun ay clergy. Pangkaraniwang ka lang naman, parishioner ka lang naman sa isang di ba? Hindi lang yun sa Catholic, even sa pastor, may ganun din. Ako napanood yung mga video sa YouTube, may pastor na, umalis ka dyan, hindi kita kailangan. Bossy, umalis ka dyan. Late ka, o gumawa lang kunti lang, hindi naman nakakano kasalanan Tutudo naman palayasin yung member, di ba? Ano mo lang, disiplinahin mo lang siyempre, kung nagkamali, hindi palalahanan mo na tama, hindi yung tilakwil mo na lang Lalo labis sa Panginoon yun. Kaya mataas ang tingin sa sarili. Ang ilang miyembro ng iglesia ay nagkakaroon ng kapalaluan, pagmamataas. O hindi lang sa pastor yan, pati mga miyembro pag nagtagal, naku, kami nakakurbata Kami maganda yung sapatos. Mga mamahaling relos. Palibasa, naging sima na yung anak. Naging, Ako, pobre lang ako, pero ngayon mayaman na. May dumating na mga bagong members sa convert. Mga bagong, kakatok. Ang dumi ng suot, naku, layunin natin yan, madumi. Tingin natin, mahirap. Di ba? Iniiwasan natin yan, yung kapalaluan. Kasi lahat naman tayo, naawa lang ang Diyos sa atin Dapat nga tayo lahat impyerno Walang deserving sa atin. Kaya naawa ang Diyos sa atin. Kaya ikaw, nabihisa ka na maayos ngayon. Kaya ikaw, may pera ka ngayon. Kasi ang Diyos ang unang nagbigay. Binigyan ka ng lakas, saka katrabaho ka ngayon. Anak, dito mga kayo. Anak. Yan lang kayo. Iwasan natin yung masamang bagay na yon, yung taas ang tingin sa sarili. Kaya ginamit ni Pablo inambing ni Pablo yung tunay na kalagay ng isang alipin sa Panginoon. Sinabi niya, napapahiya kami dahil sa inyo. Kayo nagiging marangal kayo. Kung nagtutuwid kami, makatarungan, pagiging ginagamitin nila ng spiritual. Pagiging spiritual. Minsan kasi yung mga Tatay John, Tatay Jimmy, may mga bagay tayong hindi pa maunawaan ngayon bilang nakikinig kayo sa akin. Pero pag patuloy kayo makinig lang, maunawaan nyo later on. Bakit kailangan mo maging alipin? Kasi sarap sa pambuhay, mag-relax ka na lang tuwing linggo. Mag-ano ka na lang, yung, alam niyo yun, yung mag-karaoke ka dyan, inom-inom, di ba? Ba't kailangan mo magpaka-alipin sa mga tao na magtuturo ka ng ganito? At bakit kaya? Kasi nga, sabi niya, yun ang gusto na. Gusto ng Diyos Nakalimutan mo sarili mo Nakakalimutan na yung Panginoon Unang puntos, ang alipin ni Kristo ay nagiging
mangmang sa paningin ng mundo. Mga kapatid, totoo ba yun? Na kapag ikaw ay alipin ng Panginoong Jesucristo at tingin automatic, naku, banal yan. Lalayuan ka ng tao ngayon. Kasi tingin sa'yo, stupido to. Bakit? Nagiging maka Diyos. Ano tingin sa tao? Uto-uto, kayang bulahin. Di ba ho? Kasi samantalang nung mayroong nakukonvert na abogado, kagaya ko pulis, may doktor, sabihin mo bobo yun? Sasabihin mo ano yun? Patay ka daw. Diba? For information, ang pinakamatalinong tao ngayon sa Japan, lagpas 100 plus ang IQ, naniniwalang may Diyos at naniniwala sa Biblia. Pinakamatas na IQ sa buong mundo yun, ayon sa pag-aaral, ayon sa science. Ba't yung tao naniniwala sa Diyos? Sabihin mo, mahina yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Ito po. Sabi, we are fools for Christ's sake, but ye are wise in Christ. Pag hindi nila totoo na kayo talaga yung matatalino, hindi lang nila nakikita yung tunay na katalinuhan. Ang ministro, itinuturing na mangmang ng sanlibutan dahil sa pangangaral tungkol kay Kristo. Ang mensahe daw ng krus ay kahangalan sa mundo. Ano ba? Totoo, di ba? Totoo lang tayo. Pag nakita nyo tayong pastor, ayan si pastor. Kahit ako noon, di pa ako pastor noon eh. Ayan naman si pastor, ako ulit. Si pastor, nangangaral. Parang tingin natin, iiwasan natin eh. Dahil kaabalahan, wala namang kita dyan eh. Wala namang income dyan eh. Anong papapala ko dyan? Yung po isa sa mga tingin talaga ng mundo pag walang pera, walang salapi, walang Dito yung hindi nila alam, ang kapalit ng pagtitiis na ito, sa buhay na ito natin, ay walang katampas sa pera at material, kasi buhay na walang hanggan. Kaya yung ginto dito, nilalakaran lang doon. Totoo lang. Yung lumpiang ginto doon, buhangin lang doon eh. Ano lang yun, nasample lang yun na kayamanan doon sila, na hindi nakikita natin ngayon. 1 Corinthians 1:18. Ito naman ang mga miyembro sa Korinto iniisip nila na sila ay matalino at espiritual, ngunit ang kanilang karunungan ay nagbunga ng kapaluluan. Pag iniisip mo pala sa sarili mong matalino ka na, matalino ako. Magaling ako. Ayaw lang ng Panginoon Diyos. Ay sa totoo lang, mangmang ka sa harapan ng Diyos. Kasi ayaw ng Diyos ng kapaluluan, kayabangan. Ayaw niya po yun. The more na tao yung nagyayabang, tao may pinagmamalaki, gagalit ang Diyos doon. Kanina nga, sabi ko, may ministry tayo, biglang bumag yung gusto niyo, magtuloy pa ako. Sabi ko, magtuloy pa ako, lecture will be done. Kasi masyado kang tiwala, makakapunta ako, may motor ako. Di ba? Kasi sa tao, may motor ako, may gasolina, may pera. Halimbawa, makakapunta ako sa destinasyon, biglang nakita mo yung langit. Talagang ayaw ng Diyos na nag-iisip ka ng gusto ng Diyos ay naasa ka sa Kanya. Gusto niya yun. Tandaan natin na ang isang alipin ni Kristo ay nagiging mahina sa paningin ng tao. We are weak, but ye are strong. So totoo lang, malakas naman talaga tayo sa paningin ng Diyos. Pero pag yun ay pagpapala yun, pag yun ang nararamdaman nyo na inaano ka ng tao, sabi natin Panginoon, mapapalad kayo kapag kayo inaalipin, niyuyurakan, minamaliit ng mga tao. Sapagkat, sabi ng Panginoon, malaki ang ganti ng langit sa inyo. Di ba? Kung sa lupa naghihirap ka ba? Talaga. Sa langit, aalawin kayo. Kung kayo naghihirap, pero maka-Diyos kayo. Dumaranas ng kahirapan at pag-uusig, pagtitiis sa gawain ng Panginoon. Lalo na kung sa gawain ng Panginoon kayo naghihirap. Kahit wala na kayong pera, gawain pa rin kayo ng gawain ng Panginoon. Lalo na pag nakita ng Diyos yan. Ang kanyang lakas ay hindi sa sarili, kundi sa Diyos. Hindi nagtitiwala sa lakas niya. Sabihin mo, bata pa ako eh. Kaya matanda na kasi ako eh. Hindi ko na kaya maglingkod. Hindi, wag naman mangyari sa inyo. Dito kayo maglaro. Wag naman mangyari sa inyo na isipin nyo yung katandaan nyo o kabataan nyo. Sabihin nyo, bata, malakas ako. Kayang-kaya akong maglingkod, kayabangan. Di ba po? Pag matanda naman kayo, pag mahina ako, hindi ko na kaya maglingkod. Kayabangan pa rin. Bakit? Ang Diyos ba, hindi kanya kayang palakasin? Hindi kanya kayang bigyan ng Lahat ng pag-iisip ng mga bagay na hindi alinsunod sa tandaan natin, sa Diyos, walang imposible. Sa atin, lagi natin isipin, wala tayong magagawa kung hindi pahintulot ng Diyos.
in God's will, in God's huwag natin sabihin, kaya-kaya ko ma-promote, kayang-kaya kong umasenso, ay ano po yun? Ibababa ka ng Diyos. Kapag nakita niya na sarili mo yung tinataas mo. Ayan, iniisip nila na sila ay may malakas na katawan, magtatagumpay sa buhay. Dahil dito nakakalimutan nila ang Diyos. Nakakalimutan nila magpakumbaba na. Ngayon, pag nagkasagian lang sa sasakyan, ano ngayon? Meron na ngayon akong, may malakas ako manuntok. May baril ako. Di ba? Tapos bayaran mo ngayon yan. Di ba ngayong taon, napapansin niyo ba ang mundo ngayon? Nagpapatayan na dahil lang sa ego. Dahil lang sa lupang kapraso na papansin po ba natin yun? Nag-aaway-aaway lahat. Dahil sa kayamanan. Papatayan. Ang tunay na lakas ng lingkod ng Diyos ay hindi sa sarili, kundi sa biyaya. Biyaya lang. Tandaan, biyaya lang naman talaga ng Diyos. Ang alipin ni Kristo ay hinahamak na sa libutan. Pag hinahamak tayo ng mga tao dyan, mga pastor, born again, Christian, Bible, loko-lokohin ka ng tao ngayon dyan. Sino ba niloloko nyo? Di ba? Alam nyo, sa totoo lang, bubulihin tayo eh. Pero tingnan mo yung mga nabubuli. Sino ba sila? Adik. Mga krimi, mga walang pag-asa. Sila dapat ang binubuli. Di ba? Pero dahil kaawa natin sila. Lagi sila, kaawaan ka ng Diyos. Yun. Ginagawa niya ito alang-alang sa pangalan. Sa ngalan ni Kristo, tayo magduduso. Anak, pwede kayo maglaro dito, lang kayo maglalaro. Huwag lang sa labas. Pupulutan ko ng Ha? kalawang doon. May tayo, oh. Hindi yun. Huwag matigas ang ulo, makinig kayo daddy, diyan lang kayo maglaro, ha? Kaya na-interrupt tayo sa mga anak, mga bata eh. Kasi dapat tumihiwalay na sila mga teacher na yan. Kasi yung asawa ko naglabab mo eh. Okay. Nais kasi ng tao, igagalang sila. Igalang mo ako, karespeto ko. Di ba, ganun ang tao, no? Oh. Pero pag kayo naging talagang maalagad ni Kristo, sumusunod kay Kristo, asahan niyo yan. Pagtalikod, ayan, si pastor. Ayan, mga born again. Makakaranas kayo ng ganyan. Para lang, pinapaalam, kasi ganun talaga ang mangyayari. Kasi si Kristo mismo, di ba pinahiya siya? Napako pa nga sa krus. Mas pinili nila yung ng tao, yung iniisip ng tao, yung karangalan. Isa sa mga babae, malulos siya ako dyan. Babae, naku, di ka na makakainom dyan, di ka na makakapanabong dyan, di ka na yung mga natin. Iniisip agad yung pagsarili. Hindi na naisip yung mas kapalit nun sa langit eh. Yung kayamanang hindi kayang anuhin eh. Ang tunay na alipin ng Panginoon ay handang mawalan. Handa siya mawalan. Panahon, oras, sarili niya. O kaya dangal. Kasi may nangangaral sa kalye. Naisipin siya pag nangangaral ka ngayon dyan. Magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Pagtatawa na ka ngayon. Ano ba ito? Nababaliw. Diba? Pwede nila na totoo yun. Totoo yung kaligtasan. Totoo yung impyerno. Sabihin na. Pagtatawanan tayo. Ano po ba yung ilustrasyon natin? Yung isang bunga ng punong kahoy na maraming bunga. Mga kapatid, nakita na ba kayo ng mangga? Tagmangga ngayon, di ba? Anong nakikita natin? Pag mahitik ang bunga, maraming bunga, anong ginagawa natin? Binabato. Bakit gusto kunin yung bunga, di ba? Binabato natin ng tsinelas o kaya bato yung puno para malaglag yung mga bunga. Ayun ang ilustrasyon. Kapag ang isang punong kahoy na maraming bunga, ang mga sanga nito ay yumuyuko pababa. Tama po ba ako? Yumuyuko ba ang sanga pag maraming bunga? Dahil sa bigat ng bunga, samantalang ang punong walang bunga ay tuwid at mataas. Nakita na ba kayo ng mangga? Oh. Di ba? Ngunit wala namang pakinabang. Nakita yung puno. Walang bunga to ha. Sabi ko na silbi. Di ba? Yung aking sa bahay, nakapunta na sa bahay namin. Siya na makapunta tayo sa bahay namin. Dami namin doon. Mangga, mga tayo. Paligid kami ng puno. Hindi ko tagabi ang putol. Magalit na yung kapitbahay ko sa akin na makasarili. Na isipin nila, putulin mo daw para maliwalas. Maganda kami, lilom eh. Oo, yan. Aba, nakita ko naman yung isang puno ko. Mula nang malit ako. Mayroong bunga isa. Yung santol, isa lang ang bunga. Sabi ko, pakinabang mo. Putulin nga kita para may pakinabang ka. Yun, ang pakinabang ko,
Yung ano niya, yung ano niya, yung mga punong kahoy niya. Ginawa kong ano sa yero. Yung ano, ginawa kong furniture sa sabi ko, pakinabang ka na ngayon. Ay, ganun din po sa buhay natin. Kapag wala tayong bunga, ano yung bunga? Sinimbulok yan sa ano natin. Yung pagbabago, yung paglilingkuran, sana makita sa atin habang tayo tumatagal sa pananampalataya, nagiging mas mabait ka na ngayon, nagiging mas matulungin ka na ngayon, nagiging maawain ka na ngayon. Yung bunga ng Espiritu, magiging masaya ka na ngayon sa paglilingkod. Hindi ka naglilingkod na napipilitan. Sa pagbibigay, sa gawain, wala mang kabuluhan to, magbigay ka ng 1 milyon dito eh. Kung ang puso mo naman galit at alang ayaw mo magbigay. Pero kung magbigay ka dito na, halimbawa, ito lang na kahit buong puso mo ito, nabigay mo, kahit magkano yan, Diyos naman nakakita yan eh. Ay ba, masaya ang Panginoon doon kung anong binigay mong masaya ka. Ito ang aplikasyon natin. Ang tunay na lingkod ng Panginoon ay lalong nagpapakababa habang siya ay lalong pinagpapala ng Diyos. Ngunit ang taong walang tunay na bungang espiritual ay kadalasang mataas ang tingin sa sarili. Tandaan nyo, suriin natin sarili natin. Kapag mataas pa tingin mo sa sarili mo, ako bida, ako lagi, ako. Ay wala ka pang espiritu ng Panginoong Diyos. Maring alam mo to pero wala pa ang Panginoon sa iyo. Kasi dapat ang number 1 si Jesus. Kasi dapat ang number 1 sa iyo. Ito ang problema ng ilang taga-Korinto. Mataas ang tingin sa sarili. Ngunit kulang sa kababaang loob. Yan ang lesson dyan ha. Ang mensahe ni San Pablo ay nagpapakita ng tunay na larawan ng isang alipin ng Panginoon. Alipin ka nga lang ng Diyos eh. Di ba? Ang tapat na lingkod ni Kristo ay handang ituring na mangmang, handang maging mahina, handang hamakin ng mundo, basta't maparangalan lamang ang Panginoong Yesus. Samantalang ang mananampalatayang hindi nakakaunawa ng kanyang kalagayan ay madaling magmataas, magpalalo, o kaya, halimbawa, nakapapaaway pa. Nakita naman ng gano'n, nakapapaaway pa. Oh. Sabihin ng pangit, sabihin, ano pangit? Anong walang pera? Mas mapera ako sa'yo. Diba? Ganun ang mundo. Pero, hayang hamon sa atin, maging tapat sa Panginoon, handa magpakababa, gayahin natin si Kristo. At alam naman natin na, pansamantala lang naman to, tayo ay aaliwin ng Diyos sa buhay na walang hanggan pag tayo ay nandoon na. Tayo po ay manalangin. Maraming pong salamat Panginoon sa biyayang pinagkalib niyo sa amin. Pinupuri ka namin at tinataas sa umagang ito. Nalako po tayo sa pag-aalala sa Panginoon. Nakaready nyo lang yan ha. Para sa mga ano to. Pastor, Apo. sa birthday ko pala, kailangan dito ka. Kung Kailan ba? sana wala duty eh. Para nandito ka. Ano ko, yun 6. June 6. Tingnan natin kapatid kung sana ako walang trabaho. Kailan ba yun? Iyan ba? Ilaan mo na. Yan natin. Pero yun, wala talaga. Anak, ito lang. Ito yung ay mananalangin. Papaliwanag ko lang po ito. Ito po talaga ay para sa mga miyembro talaga. Noong unang panahon, sila apostol, mga disipulo, mga alagad, inaalala nila ang Panginoon kasi sinabi ng Panginoon, ito, noong unang araw, noong gabi, nagkatipon sila, sinabi ng Panginoon, ito ang katawan, sabi niya, ito ang katawan na mapahihirapan, gawin niyo to sa pag-alala sa akin. Tinatiraso niyo to bilang isang katawan, bagamat isang tinapay, pinagputol-putol niya, ay nahati sa maraming bahagi. Nakuha niya yung essence, tayo dapat isa kay Kristo, hindi tayo hiwalay-walay.
Eh sabi nyo, kaya ako nagtataka ba't naghihiwalay mo lang Kristiyan, ako iisa lang tayo eh. Iisa lang dapat yung ating pananampalataya. Sabi niya, ito ang katawan na mababayubay sa krus. Magpipera-persen at magiging alalahanin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Hindi po basta-basta tumatagam nito, suriin niyo sarili niyo kung karapat dapat kayo tumanggap ito. Kasi kung gagawin niyo itong hindi katanggap-tanggap, halimbawa basta niyo na kinain, basta niyo na lang yan, ano, hindi po may parusa. Magiging hatol para sa inyo. Sabi ng Biblia po yun ha, magiging hatol para sa inyo. Kaya ito, pag kinain niyo basta na walang pagsusuri sa sarili, kabaligtaran ng isang blessing, hatol. Kasi nga, hindi naman ito basta tinapay lang ano eh. Simboliko ito. O yung mismong Panginoon natin, kami sa Katolik, ito ang katawan ni Kristo. Diba? Ito natas nga ito eh. Ito ang katawan ni Kristo, nabayin mo para siya. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Nung gabi niyo, doon po siya tinapay, pinagpiraso, sinabi niya, ito ay magiging handog para sa inyo, sa ating kasalanan sa Diyos. Ibig sabihin, ito po yung handog. Ang ibig sabihin lang po natin, pag kinain natin ito, kakainin natin ang katawan ni Kristo. Ibig sabihin, literal na kakainin, isa sa buhay po natin ang napakinggan natin salita ng Diyos. Sa buhay po natin ito, yun ang ibig sabihin ng pagkain sa katawan ng Kristo. Isa sa buhay mo si Kristo na po ang mabubuhay sa inyo. Ito naman ang simboliko ng kanyang kinaliwanag ko na una, simboliko ng kanyang dugo, nangangahulugan po ng yung buhay ni Kristo. Yung mismong buhay po ni Kristo ang binigay para sa atin. Nalaman, sinabi, pinangito ko na po mga nakaraan, di ba po ang isang ubas, hindi ba ba ginawa yan? Dinurog-durog mo na bago, nahirapan mo lang tao bago gawin to. Ito yung katas ng ubas. Alalahanin po natin ang ginawa ng Panginoon sa atin. Ito ang saro ng bagong tipan, tanggapin nyo at makiisa. Ito ang tinapay na nagbibigay buhay sa atin. Tanggapin. Tinapay na walang ligaduhan. Kainin po natin ang simbolo ng katawan ng Kristo. Ito po ang simbolo ng kanyang dugo na nag-aalis ng kasalanan. Tingnan po natin. Ating mga lalahanin, kumahin po tayo, lalahanin, dunit tayo natin. Ang ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. At gagawin natin ito hanggang sa muli niyang pagbabalik sa second coming. Babalik po ang Panginoong Jesucristo. Hanggang hindi siya nabalik, gagawin po natin itong ordinansa nito. Ama, maraming po salamat sa umaga nito at aming inalala ang ginawa ng Panginoong Jesucristo sa amin upang kami mapatawad sa kasalanan namin. Tulungan niyo po kami na magpatuloy sa pananampalataya nito. Amen. Dako naman po tayo sa pag-ambaga ngayon kung wala naman. Nasa sa inyo, nasa inyo po yan. Iyaano lang po natin. Pagbigay ang bawat isa sa inyo, huwag mabigay sa puso o napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang pusang pagkakaloob, masayang pagkakaloob. Ayun. Hindi mahirap sa kalooban ng Panginoon. Pero kung wala kayong ano, okay lang naman po sa akin. Kasi ito naman hindi sa akin, sa Panginoon Diyos. Ngayon, ano ko lang po kung meron. Kasi, Actually, pinaghandaan ko talaga ito. kasi ako magbibigay din. Magbibigay din tayo ng ayon sa pinasya ng ating kalooban. Kasi sa inyo po yan, kahit anong alam tayo. In any
Palain po ng Panginoon Diyos ang nalikon pong saraping ito at nawa kayo magamit po ito sa mga gawain pa ng Panginoon at sa mga nangangailangan. Maraming salamat po. Ama, sa inyong napapala sa amin. Okay, maraming salamat. Tayo po ay manalangin sa ito na yung closing prayer natin. Maraming po salamat sa inyo mga brother na nagkatipon tayo. Nasusunod po, kahit hindi linggo, kung anong off ko at ako ay available, kung nandiyan lang naman kayo, sa amis nyo, may trabaho kayo eh. Oo nga, pero Payment. pinaglalanan ko talaga. Kahit hindi linggo, mga special na okasyon, pwede tayo magkausap-usap. Nandiyan naman ng chat, pwede nyo akong video call. O kaya naman may online ministry naman tayo. Maganda, kahit hindi linggo, nagkakaroon tayo ng pagkakausap-usap. Sorry pala ako Any kind of bonding, kung tawagin natin. sorry pala, Pastor. Meron akong nagiging talim ng pag-massage. Massage? Oo, titirapi din ako. Mm. Kaya gusto ko lagyan ng Hindi mo nilagay lang. Lagay ko. Dito, hanap buhay nyo na parang gusto nyo therapist kayo. Lalagay ko lang ng deletion back. Okay? Pupo sa loob lang. Yun naman ay gift ng Panginoon sa ito. Meron din mga kapatiran, meron tayong kapatiran na dun sa Bukana, sa alternative. Marunong din siya. May gift din siya na hindi naman siya niningil, pero Oo, yung kusa lang na, siyempre, pang merienda niya lang, o pang ano. Oo yan, pangkaluban ng po yung Diyos talaga. Mabait yung tao, kaya nga lang, siyempre, hindi pa siya ganun ano eh, nagiinom din ng pala eh. Pero nakikinig sa akin, sabi ko, sige, may time ang Panginoon sa'yo. May takdang Panginoon mo. Pero nakikinig sa akin. Maganda, baka nga madali niya pa mga anak niya eh. Pero sabi ko sa kanya, pagtsagaan niyo mo itong online ministry, yan yung walang batid na akong mga naral dyan. Pero pagdali sa actual, pag-limited lang naman ang katawan natin na. Sa ngayon, maraming salamat sa inyong pagdalo sa pagkakatipong ito. At ang naparangalan natin, walang iba kundi si Jesu Cristo. Kayo yung manalangin, Tatay Jimmy, sa pagtatapos ng ating gawain. Panalangin niyo yung closing natin. Diyos sama sa aming pagdalo, mga usaping pagkaluban tungkol sa iyong ikabubuti sa aming bawat isa. Dito kami para upang aming tuparin o gawain sa mga magandang gawa sa bawat isa sa amin. Sa ngalan sa anak sa Santo. Amen. Ama, purihin kayo sa walang hanggan. Ginagawad ko po sa kanila ang pagpapalang espiritual. Ngayon at magpakanman sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Maya tayo na may ngiti sa ating labi at tayo ay magmahalan at tayo ay parangalan natin ang walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Sa sumay nilawa ang pagpapala. Ngayon, magpapalaman. Amen. Maraming salamat, Tatay Jimmy. Tatay John, sa inyong pagsuporta sa gawain. Dala ko naman ako maragundon. Kaya na, susuportahan ko naman yung Ako maragundon eh. Oo, hindi, mayroon tayong pastor na may edad na doon, 80 years old na. Yung ano rin yung ginagawa namin figure eight. Meron din kayo doon. No. Pero bibistahin mo yung pastor doon, tutulungan mo sa gawain. Actually, gusto ko nga rin mga Makausap yun. makausap ko yung pastor na sabi. Hindi naman kaya nga lang, kung may busy kayo ngayon linggo, sakay pa tayo ng sasakyan. Ayun nga po. Pero, Di ko ba napaganda? sa ibang pagkakataon, Okay. kung ito nga ako sa inyo, tayo sa kanila. God bless. Punta na tayo sa Marabungan. Ayan po. Hambol na rin gawain.